Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ibig sabihin ng nabautismuhan ay pumasok, nakiisa. So kapag tagalogin natin in the literal sense, hindi ba ninyo nalalaman na nang kayo'y nakiisa kay Kristo, kayo ay nakiisa sa kanyang kamatayan? Upang kung paano siya'y namatay, nang tayo'y sumampalataya sa kanya, tayo man din ay kasama niyang namatay. Hallelujah. Verse 4. At kung paano siya'y inilibing sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa kanyang kamatayan, tayo naman kasama ni Kristo kung paano siya'y nabuhay sa kapangyarihan ng Diyos Ama, tayo man din ay mabuhay at bumangon sa isang bagong pamumuhay. Hallelujah. So, as Christ was raised from the dead by the power of the Father, even so we also was raised or should walk in newness of life. Tayo man din ay mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sa umaga pong ito, pinapahayag po ng ating binasa na ang pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon na ipinagdiwang natin last Sunday, bagamat ang issue ng kanyang resurrection at ng kanyang death, burial, and resurrection is forgiveness of our sins. Hindi lang ito ang focus ng kanyang resurrection. So sa matuling salita, nang si Jesus ay mamatay, siya'y namatay para sa ating kasalanan. Dahil siya'y nabuhay na magmuli upang tayo'y ideklarang wala ng pagkakasala. Mababasa natin sa Romans 4:25 that Jesus was delivered up to die for our sins and He was raised to life for our justification. Si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan at siya'y nabuhay na magmuli upang tayo'y ipahayag na wala ng kasalanan. Romans 4:25. Kuya Luis, can you help me out? Romans 4:25. Sabi po, si Jesus ay namatay alang-alang sa ating mga kasalanan at siya'y nabuhay na magmuli upang tayo'y ipawalang sala. So yan ang layunin ng kanyang kamatayan, layunin ng kanyang paglilibing, at layunin ng kanyang pagkabuhay na magmuli ay may kaugnayan sa ating mga kasalanan. Subalit, nang mabuhay na magmuli si Kristo, hindi lamang niya pinag-usapan ang ating kapatawaran at pagpapawalang sala, kung hindi kasama rin sa kanyang pagkabuhay na magmuli ang tayo'y pagkalooban ng bagong pamumuhay. Ang tayo'y pagkalooban ng isang bagong buhay. So, His death, burial, and resurrection
is bringing new things in our life. May daladalang mga bagong bagay at bagong biyaya ang kanyang pagkabuhay na magmuli. Amen? Hallelujah. So we speak of new things. We speak of new things when Jesus Christ was resurrected from the dead. Hallelujah. So pag-usapan po natin yung mga bagong bagay na ginawa ng Panginoon nang siya'y mabuhay na magmuli. Hallelujah. Na siya'y, bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo, nag-alay siya ng isang bagong kasunduan. New covenant. So he instituted the new covenant prior to his death. But the new covenant was completely ratified after his death and his resurrection. So sa huling hapunan, inintroduce niya ang bagong kasunduan. Sabi niya, this is the cup of the new covenant in my blood. Sa huling hapunan, pinakikilala niya ang bagong covenant. At ang pagpapakilala niya sa isang bagong covenant ay katumbas ng pagpapaalam sa lumang covenant. So when he introduces the new covenant prior to his death, hallelujah, but his death, burial, and resurrection ratified, justified the new covenant. Hallelujah. Pag mag-alay siya ng bagong covenant, nagpapaalam siya sa lumang covenant. Hallelujah. So ibig sabihin, mawawala na ng bisa, mawawala na ng kapangyarihan ang lumang kasunduan sa sino mang pagkakalooban ng bagong kasunduan. Kaya tayo mga mananampalataya na inabot ng panahon nito ay hindi na kabilang sa lumang kasunduan. We do not belong to the old covenant, no, not anymore. We now belong to the new covenant. At ang new covenant, si Jesus ang nagbigay. So we have a new covenant. Ang new covenant, ayon po sa Hebrews 8 verse 6, ang mediator of the new covenant ay si Jesus. At ang new covenant is far better than the old covenant. Sapagkat ang new covenant was established on a better promises. Hebrews chapter 8 verse 6. Jesus is the mediator of the new covenant. Hallelujah. Which is far better because the new covenant was established on better promises. Jesus is he is the mediator of a better covenant which was established on better promises. So the death, burial, and resurrection of Jesus Christ is offering, is introducing, and is giving us new things. At isa sa mga new things ay new covenant. Pangalawa, hindi lang po new covenant ang daladala ng kanyang resurrection, daladala rin po ng kanyang resurrection ay ang bagong relationship. Every relationship or every covenant is established to create relationship. Bawat kasunduan ay itinatatag para magbuo ng relasyon. Ang kasal ay kasunduan ng mag-asawa para magbuo ng relasyon ng pag-aasawa. So every relationship has to be established, hallelujah, by a covenant. And every covenant is established to create a relationship. Kaya kung ang mga tao dati ay may kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng lumang tipan, tayo naman ay nakikipag-ugnayan sa Diyos at ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng isang bagong kasunduan na nakasalalay sa pagtatayo ng isang bagong relationship. So in the old covenant, ang relasyon ng tao sa Diyos ay nakabase sa pagsunod sa kautusan.
Ang formula ng Old Covenant is, if you do that, I will do this. If, then. That is the formula of the Old Covenant. If, then I will. If you do, then I will. So, ang gagawin lang ng Diyos ay nakasalalay sa gagawin ng tao. Sa lumang tipan. Sa bagong tipan, hindi na nakasalalay sa gagawin natin, nakasalalay sa ginawa ng Panginoon para sa atin. So the new covenant is not based on what we can do. The new covenant is established upon, hallelujah, what Jesus Christ has done for all of us. So mga elementary reminder, fundamental sa covenant. So new covenant, the resurrection of Jesus Christ is bringing new covenant, new relationship, and He is bringing new creation man. Hallelujah! Ang bagong kasunduan o ang pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Yesus na nagsimula sa kanyang kamatayan, paglibing at pagkabuhay na magmuli ay nag-aalok ng mga bagong nilalang, mga bagong mga tao, mga bagong persona. Not just new covenant, new relationship, but new creation man. New creation man. At ang basic passage na ginagamit natin ay, if anyone is in Christ, he is a new creation. So, ang pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Yesus ay hindi lamang nakasentro sa pagpapatawad at sa pagpapawalang sala, kung hindi nakasentro din sa pagtatayo at pagtatatag, pagbubuo ng mga bagong nilalang. Pagtatayo ng isang bagong persona. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. So yan ay alok, yan ay provision, siya ay pagpapala na nagmula sa kanyang pagkabuhay na magmuli. Kaya sineselebrate natin hindi lamang ang kanyang kamatayan, sineselebrate natin hindi lamang ang kanyang paglilibing, higit natin isineselebrate ang kanyang pagkabuhay na magmuli, sapagkat kung papaano siya'y binuhay ng Ama sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama, tayo naman ay nakasama ni Kristong tumayo at nabuhay sa isang bagong pamumuhay. Hallelujah! So, sa umaga pong ito, ang panalangin ko ay magbago yung takbo ng ating pag-iisip sa isang kaisipan na nang tayo'y manampalataya, manalig at ma-born again, tayo po ay mga bagong nilalang na. Nang tayo po'y makipag-isa kay Kristo, manalig sa Kanya, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, sa maniwala kayo't hindi, tayo po ay pinapaging bagong nilalang. So let us have a renewed mind, hallelujah, from being old man to becoming new creation man. Tayo po'y mga bago ng nilalang. Sabihin mo nga sa iyong katabi, maniwala ka. Nang manalig ka kay Kristo, ikaw ay pinapaging bagong nilalang. Hallelujah. Therefore, if anyone is in Christ, he is now a new creation. Hallelujah. So, parang nag-iiba yung takbo ng mensahe sa first service ngayon po, second service. Hallelujah. Ganun po, parang, hallelujah, hindi po kasi nagpapatali dun sa outline kung ano po yung leading. At madalas, iba yung lesson ko sa first service, pagkawan isang outline, iba yung lesson sa second service, at iba yung message sa last service. Parang, hallelujah, you just flow with the flow and allow the Holy Spirit to, hallelujah, to speak. And we will be amazed of, hallelujah, what the Holy Spirit is doing. Alam po ninyo, sa kasaysayan ng sangkatauhan, in the history of the human race, hallelujah, meron lang dalawang nilalang na kumatawan sa sangkatauhan. Meron pong tinatawag na representative man. Hallelujah, sa kabuuan ng sangkatauhan. Hallelujah, in the history of the human race,
may dalawang nilalang na nag-represent sa sangkatauhan. Ang unang nilalang na nag-represent sa tao ay si Adan. Hallelujah. So Adam was the representative of all human race. Hallelujah. In all history. Ulitin ko po, si Adan is the representative man. Ang tawag ng iba, he is the federal head. He is the federal head of all human race. So whether we believe this or we believe this not, Adam is the representative or the covenant heads of all humanity. He is the covenant head of all humanity, si Adan. Subalit meron pong pangalawang Adan, the second man. Yung second man, ang tawag po sa kanya ay ang last Adam. Bakit second man, last Adam? Kasi wala nang susunod sa kanya. Ang first man, si Adam, he has become the representative of all human race, the covenant head of all human race. That was the first man. Ang pangalan niya si Adam. Sa 1 Corinthians 15:45, meron pong pangalawang ang lalaki, the second man, ang pangalan po niya ay si Jesus Christ, the last Adam. Tinahan natin 1 Corinthians 15. Hallelujah, parang iba na talaga po. Hallelujah, kanina, hindi ko po napag-usapan nito. 1 Corinthians 15, then we look at verse 44. Hallelujah, 44-45. Sabi po sa 44-45, I hope you can follow me with this. Very, very simple message. Sabi ko, 45. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang unang tao, si Adan. So the first man, Adam, became a living being. So siya po yung unang lalaki at pangalan ay si Adan. Ang huling Adan, which is the second man, hallelujah, ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. At siya po ay nagmula sa langit. Hallelujah. Sabi po, ang nilikang binigyan ng buhay ay ang huling Adan, ang Espiritong nagbibigay buhay. So the first man was Adam. He became a living being. The second man, Jesus Christ, He became a life-giving spirit. Hallelujah. So, yung unang Adan, binigyan ng buhay. Yung ikalawang Adan, yun ang nagbibigay buhay. Amen? So, yung unang Adan, binigyan ng buhay. Yung pangalawang Adan, ay ang nagbibigay buhay. At patuloy mo natin, 46. Ngunit hindi na una ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panglangit. So, sino po yung panglangit? Huling Adan, si Jesus. Sino po yung panlupa? Unang lalaki, unang Adan, si Adan. So, yun po yung panlupa. 47. Ang unang Adan ay mula sa lupa. Bakit mula sa lupa? Nanggaling sa alabok. So, yung unang Adan nanggaling sa lupa, nanggaling sa nilikha, galing sa alabok. Mula sa langit, ang pangalawang Adan. So, ang pangalawang Adan hindi nanggaling sa alabok ng lupa, yung pangalawang Adan ay nanggaling sa langit. So, hindi siya galing sa lupa. Hallelujah. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa, ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paano tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw, verse 48, darating ang araw na tayo ay matutulad sa nanggagaling sa langit. Hallelujah. So, isang araw tayo po ay, sabi po dyan, mula sa lupa, darating ang araw, matutulad din tayo sa nanggaling sa langit.
So, kanino po tayo katulad? Kanino po tayo katulad? Ang sabi po dyan, sa maniwala tayo hindi, tayo po ay katulad na nanggaling sa lupa, si Adan. Subalit darating ang araw na tayo po ay magiging katulad ng galing sa langit. So, may dalawang binabanggit na nilalang po dito. May dalawang binabanggit na federal head. Si Adam, the first Adam, was the federal head of all human race. He was the representative man, the covenant head of all humanity. But the second Adam, the Lord Jesus Christ, the last Adam, hallelujah, He is the federal head of the grace race. He is the federal head of the race who are under grace. Ang tawag, grace race. Si Adan, federal head ng human race. Si Jesus Christ ay ang federal head ng grace race. Si Adan ang covenant head of the old covenant human race. At si Jesus ang covenant head of the new covenant of, hallelujah, the grace race. Kaya may dalawang binabanggit na nilalang. Si Adan at si Jesus Christ. Unang Adan at huling Adan. At silang dalawa ay ang kumakatawan sa sangkatauhan. Hallelujah. At ngayong umaga, na si Jesus ay mabuhay na magmuli, nag-aalok siya na tayo pong lahat ay mapabilang, hindi na sa lumang Adan, kung hindi tayo po'y mapabilang sa isang bagong lahi na pinamumunuan at kinakatawan ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah. So, ang tawag po dyan, new creation man. New creation man. Sa Bible, may mababasa kayong old man at may mababasa kayong new man. Tingnan po natin yung mga talatang may kaugnayan sa old man and new man. Colossians 3 verse 9. Hallelujah. Colossians 3 verse 9. Hallelujah. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds. So may old man. Yung old man, hindi yung mga senior citizen natin. Hindi yun yung old man natin. Dito may mga old man tayo. Si Tatay Abe, Tatay Carlos, mga old man. Pero hindi yun yung binabanggit na old man dyan. Yung old man na binabanggit po dyan ay si Adan. Yung pagkatao natin mula sa lipi at lahi ni Adan. Hallelujah. Verse 10. And have put on the new man, who is renewed in knowledge according to the image of Jesus. Hallelujah. According to the image of God who created him. So merong new man, bagong tao. At yung bagong tao na binabanggit, yan po yung new creation in Christ. So para madaling tandaan, old man in Adam and new man in Christ. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. So old man in Adam and new man in Christ. Kaya pag old man, may kaugnayan kay Adam. Pag new man, new creation, may kaugnayan kay Jesus. Amen? Hallelujah. Ephesians 4. Ephesians 4. Hallelujah. Siguro basahin natin sa verse 15 to the following. Ephesians 4. So nakita niyo po yung old man in Adam and new man in Christ. Hallelujah.
Glory ka na God. Hallelujah. Sabi ko sa verse, human sa old man. Sabi ko. Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, hallelujah, sa diwa ng pag-ibig, maging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. So Christ is the head, hallelujah, the covenant head of the new creation. Christ is the covenant head, the federal head of the new creation. Verse 16. Hallelujah. Parang wala dyan yung luma at saka yung bago. Hallelujah. Tingnan ko si praise God. Yung old man and new man in Ephesians 4. Gusto ko lang makita niyo yung old man and new man. Hallelujah. Sige po, pagpatuloy rin natin. Siguro 20 na tayo, 20. Hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo kung talagang pinakikinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Iwanan ninyo ang old man, so put off concerning your former conduct the old man. The old man is your old conduct, and old man is in Adam. Hallelujah. Tapos pagpatuloy natin, 23. So tingnan niyo po yung old man, put off the old man, put off the old man in Adam. Tapos 23. Magbago kayo ng diwa, hallelujah, and be renewed in your mind, 24, that you put on the new man, which was created according to the image of God, in true righteousness and in true holiness. So ang kapiling-bilin ni Apostol Pablo, hubarin ninyo ang inyong lumang pagkatao at ang mga pag-uugali nito. Lumang pagkatao kay Adan, at isuot ninyo ang isang bagong pagkatao na nilikha na kamukha ng Diyos, nilikha na kamukha ni Kristo, ayon sa totoong kabadalan at totoong katuwiran. So may dalawang nilikha. Isang nilikha na kamukha ni Adan, ang lumang pagkatao, at isang nilikha na kamukha ni Jesus, ang bagong pagkatao. Ganda ng tinuro sa amin ni Kuya Ali nung sa gabi. Sabi niya, si Adan ang naging dahilan kung bakit ang tao ay, hallelujah, we are placed into the world because of Adam. And we are taken out of the world because of Jesus Christ. Hallelujah. So nang tayo po ay naging tao at napunta sa sanlibutan dahil kay Adan. Subalit tayo po ay aalis sa sanlibutan dahil kay Kristo. So kay Adan tayo ay napunta sa mundo, kay Kristo tayo ay magpapaalam sa mundo. So in Adam we are into this world, and in Christ we will be out of this world. Ganda po nun, turo ni Kuya Ali. Dahil kay Adan, napunta tayo sa mundo. Pero dahil kay Kristo, aalisin niya tayo sa mundo. Kaya kahit tayo ay taga-sanlibutan, hindi tayo makasanlibutan. Kaya kahit tayo'y nabubuhay sa mundo, hindi tayo makamundo. Amen? Hallelujah. So hindi makakaila, nakatira tayo sa mundo, pero kahit tayo'y nakatira sa mundo dahil kay Kristo, hindi tayo makamundo. Dahil kay Adan, napunta tayo sa sanlibutan, kaya tayo ay nakatira sa sanlibutan, pero dahil kay Kristo, kahit nasa sanlibutan tayo, hindi tayo makasanlibutan. So may dalawang nilalang na kumakatawan sa atin.
Si Adan at si Jesucristo. Hallelujah. So punta po tayo sa Romans chapter 5. Romans chapter 5. So sino po yung lumang pagkatao? Lumang pagkatao kay Adan, bagong pagkatao kay Kristo. So you can either be in Adam or in Christ. Hindi pwedeng you are in Adam at the same time you are in Christ. Dapat may isa lamang kumakatawan sa atin. Pag ikaw ay na kay Kristo na, hindi ka na pwedeng na kay Adan pa. Kung ikaw ay na kay Adan pa, kailangan mong mapa kay Kristo. Hallelujah. So si Adan ay ang naging dahilan ng ating kamatayan sa ating unang pagkalikha. Kailangan natin ipanganak na muli para tayo mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ang kailangan natin ay si Kristo. In Adam, we all died. But in Christ, we will be made alive. Dahil kay Adan, namatay tayong lahat. Kaya dahil din kahit kay Kristo, tayo ay kanyang muling binuhay. Kaya kung ikaw ay ipinanganak lang dito sa lupa, kay Adan, mananatili kang patay. Pero kung ikaw ay magiging kay Kristo, ikaw ay magiging isang bagong nilalang. Kaya hindi pwedeng isang kapanganakan lang. Ang unang kapanganakan natin kay Adan, panlupa po yan. Ang ikalawang pagkapanganakan natin ay kay Kristo, yan po'y pang-espiritual. Ang unang kapanganakan natin ay panlupa, ang pangalawang kapanganakan ay panglangit. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang tao ay dapat ipanganak na muli. Sapagkat kapag ang tao ay hindi ipinanganak na muli, mananatili siya na nasa unang lahi ay ipinanganak sa pagkakasala. Hallelujah. So, praise God. So, purihin ang Panginoon. Punta po tayo sa Romans chapter 5, verse 1. Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Hallelujah. Papansinin ko rin, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Verse 2. Kanina ganyan po, pero pinaliwanag ko yung verse 1. Nauubos ang oras namin. Punta tayo sa verse 2. Because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege. What is the undeserved privilege? That is grace. So because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege, and undeserved privilege is the grace of God, in which we now stand. So we are now living and standing in the undeserved privilege of God. Ang buhay na meron ka ngayon, na yung pinagyayaman ay nakatungtong sa grasya ng Panginoon. Sa maniwala kayo hindi, ang bawat isa sa atin ay nakatungtong sa grasya ng Panginoon. We now stand in the undeserved privilege. We now stand in the undeserved favor, and that is the grace of God. That is where we are standing at this point right now. We are standing, hallelujah, under the undeserved favor and privilege of God. That is the grace. And we confidently and joyfully look forward to sharing the glory of God. Verse 3. Hallelujah, because of our faith. Sabi po dyan, number 1, because of our faith. Number 2, because of our faith. Verse 3. Hallelujah. We can rejoice too when we run into problems and trials. So mga kapatid, dito po sa talatang ito, hindi ko po tayo po'y nakatungtong sa grasya, wala nang problema. Hindi ibig sabihin tayo po'y pinasasagana sa grasya ng Panginoon, wala na tayong kabigatan. May mga pagsubok pa rin darating sa atin sa kabila ng tayo ay namumuhay sa grasya ng Panginoon.
Hallelujah. Ako po personally, I'm standing, hallelujah, in the undeserved privilege and grace of God, yet I still have trials. Kayo po, nagpapasalamat sa masaganang biyaya ng Panginoon sa araw-araw, pero meron pa rin tayong mga pagsubok na pinagdaraanan. Can I hear an amen to that? Amen. Parang lima lang kami na dumadaan sa pagsubok. Hallelujah. So, ako po, totoo, nagpapasalamat sa napakasaganang biyaya ng Panginoon sa buhay ko, sa pamilya namin. Pero sa kabila ng napakasaganang grasya, hindi pa rin kami exempted sa mga problema at pagsubok na nararanasan ng isang pamilya sa araw-araw. At ang sabi po, ang mga pagsubok na yan ay nagiging daan para tumibay at lalong tumatag ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Ang mga pagsubok na yan ay nakatutulong upang lalo tayong maging matibay na kumapit sa kayang gawin ng Panginoon para sa atin. Kaya huwag nating hahamakin ang pagdating ng pagsubok, huwag nating hahamakin ang pagdating ng mga problema sapagkat yan ay nagiging instrumento ng Panginoon upang mapatunayan ang tunay na kulay ng iyong pananalig sa Kanya. Sapagkat napapatunayan lang ang tunay na anyo ng iyong pananalig sa gitna ng ikaw ay dumaranas ng iba't ibang problema at pagsubok ng buhay. Hindi masusukat ang maturity ng isang Kristiyano kung hindi siya dumaraan sa iba't ibang larangan ng pagsubok sa kanyang pamumuhay. Hindi nasusukat ang maturity sa dami ng alamong talata ng Biblia. Hindi man nasusukat ang maturity ng isang Kristiyano sa kung gaano na siya katagal dumadalo sa gawain, kung gaano siya katagal ng born again. Hindi nasusukat ang maturity ng isang mananampalataya sa kanyang position of leadership. Ang maturity ay malimit na susukat sa panahong ikaw ay may kabigatan at pagsubok na nararanasan. Kaya minsan, ikaw ay magsasabing, salamat Panginoon sa mga pagpapala, subalit salamat din sa mga pagsubok, sapagkat ang mga pagsubok na ito ang nagpapatatag ng aking paniniwala sa iyo. Amen! Hallelujah! At sabi ko nga sa inyo, may iba-ibang paraan na ginagamit ang kaaway. Merong tinatawag na afflictions. Afflictions are mga circumstances, hallelujah, na dumarating para gibain ka. At pagka ikaw ay matatag sa mga pangyayari, gagamit naman siya ng persecutions. Ang persecutions naman, yung mga tao. So, afflictions, mga circumstansya, mga sitwasyon ng buhay. Pero kapag persecutions, nanggagaling yan sa mga tao. So, pag persecution, galing sa kapwa mo. Pagka-affliction galing sa mga pangyayari. At tayo'y gigibain ng kaaway kung hindi sa afflictions, sa persecutions. At ang pinakamabigat na persecutions ay hindi yung persecution pag-uusig na nanggagaling sa iba, kung hindi pag-uusig na nanggagaling sa loob ng iyong pamilya. Minsan madaling harapin ang problema kung kapitbahay mo lang. Pero kapag ang problema mo'y anak mo na at asawa mo na, parang napakabigat harapin ng pagsubok. Pero sa kabila ng problema sa labas at sa loob, maniwala kayo. Lahat ng ito, kung tama lang ang magiging pagharap natin, lalo itong magpapatatag at magpapalago ng ating pag-asa at pananalig sa ating mga. Ang tanong mo natin sa mga. Praise God. So, it develops our endurance. Hupomone. At ang ibig sabihin ng hupomone ay sa kabila ng hangin, kabi-kabila, hindi natitinag ang iyong paa. Hallelujah, at matibay pa rin nakatuntong sa biyaya at grasya ng Panginoon at umaasa na hindi ka na pabagayan. At hindi ka na iiwan kahit sa magpakailan. Kailan pa ba? Verse 4, hallelujah. So sabi mo sa verse 4, and endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of our salvation. Verse 6. Hallelujah. Sabi po sa verse 6, when we utterly helpless, Christ came at the right time
and He died for us sinners. Sa takdang panahon, dumating ang Panginoong Jesus upang tayo ng mga makasalanan ay Kanyang iligtas. Siya'y namatay noong panahon tayo'y makasalanan pa. Hindi siya namatay sa iyo dahil mabait ka. Hindi siya namatay sa atin dahil mabuti tayo. Siya'y nag-alay ng Kanyang sarili, namatay sa krus ng Kalbaryo sa panahon nung ka ng kayabangan at kasinungalingan. Sa panahon tayo'y masasama pa, ay ipinadama ng Diyos ang Kanyang pagmamahal at pag-ibig sa atin lahat. Kaya ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nakasalalay sa pag-ibig mo sa Kanya. Hindi niya nakasalalay sa kung ano ang behavior, kung ano ang moralidad natin. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Minahal ka niya nung ikaw ay masama pa. At higit na mamahalin nung ikaw ay nakakilala na sa Kanya. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya ang condition natin, verse 7, ang tao mag-aalay ng kanyang buhay sa taong mabait. Hallelujah. Pero higit lalo pa kaya kung verse 7, times 7. Papakita ko lang po sa inyo sa ilang sandali si Adan at si Kristo. So now most people would not be willing to die for an upright person, though someone might perhaps be willing to die for a person who is especially good. Ang tao may hirapan mag-alay. Pwede ka mag-alay sa taong mabuti. Pero alam nyo, hallelujah, hindi ibig sabihin kaya mo mag-alay sa mas mabuti. Kasi ang Panginoong Jesus nag-alay ng kanyang buhay sa masasama. Parang sinasabi ng talatang ito, ako kaya ko pa mag-alay ng buhay ko sa taong mabait eh. Pero kung kaya ko kaya mag-alay ng aking buhay sa taong masama, parang imposible. Kaya ko pa mag-alay ng buhay ko kay Tatay Abe, kasi mabait si Tatay Abe. Pero kung ako mag-aalay ng buhay ko doon sa kapitbahay, hallelujah, hindi. Baka mahihirapan ako mag-alay ng buhay doon sa kapitbahay nung ng sulit. Pero kay Tatay Abe, kaya ko mag-alay ng buhay ko sa kanya, mabait siya. Pero sa kapitbahay nung nulungan ng sulit, baka kayo siyang solo niya, mag-solo ka sa buhay mo. Amen? Si Kristo hindi ganun eh. Si Kristo nag-alay ng kanyang buhay sa hindi lang sa taong mabait, kung hindi sa taong tulad natin. Verse 8. Sapagkat ipinadama niya ang kanyang pag-ibig sa atin, nung tayong lahat, hallelujah, siya'y mamatay alang-alang sa atin, nung tayo'y makasalanan. So Christ died for all of us, hallelujah, and while we were still sinners. Kapag babasahin mo ito under grace, diyan mo mapagtatanto na ang pag-ibig ng Diyos unconditional. Hallelujah. He will not love you because you are lovable. Hallelujah. He can love you in spite of you being unlovable. There's nothing you can do to make Him love you more. Wala kang gagawin para ibigin ng Diyos na higit. Hallelujah. Kahit wala kang gawin o may gawin, kahit sino ka pa, iibigin ka ng Panginoon sapagkat natutunan niyang ibigin ka nung ikaw ay nagulukan pa ng sama dito sa lupa. Sabihin mo nga sa iyong katabi, binahal ka ng Panginoon, maging sino ka pa. Hallelujah. Soporihin ng Panginoon. Kaya, yan po yung lumagtaw na po tayo. Hallelujah. Lumagtaw na po tayo. Punta na po tayo doon sa Romans 5:12 hanggang 19. Therefore, just as, hallelujah, 12, amen. When Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death, so death spread to everyone, for everyone sinned. So, pag-usapan po natin dito ay in Adam and in Christ. At tayo po sa maniwala't hindi na pwedeng pagsamahin si Kristo at si Adan sa ating iisang pagkatao. Tayo po ay kay Kristo o kay Adan. You can either be in Adam or you can be in Christ.
Hallelujah. Kapag hindi ka na born again, hindi mo tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, forgive me, excuse me for saying this, you are still in Adam's family. So hanggang hindi ka na born again, hanggang hindi mo tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, you are still in Adam's family. Amen? Hallelujah. Napanood niyo ba yung Adam's family? Hallelujah. So yung Adam's family, nandun si Frankenstein, nandun yung witch, nandun yung Adam's family yun. So kapag ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, excuse me again for saying this, you are still under Adam's family. But the day you got born again, at ikaw ay pinanganak na muli, ikaw ay inaakay sa God's family. So in Adam's family, you are still in Adam. In Christ's family or in God's family, you are now in Christ. Hallelujah. So, sabi po dyan, therefore just as through one man sin entered the world and death through sin, thus is spread to all men because all sin. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses. Tuloy-tuloy lang po kayo, Kuya Luis, 13. Still everyone died from the time of Adam to the time of Moses, even those who did not disobey an explicit command of God as Adam did. Now Adam is a symbol, a representation of Christ who was yet to come. So, si Adam po ay ang symbol ng first man. Parang representative, hallelujah. But there is a great difference between Adam's sin and God's gracious gift in Christ. May pagkakaiba po. For the sin of this one man brought death to many, but even greater is God's wonderful grace and His gift of forgiveness through this other man. His name is Jesus Christ. So pag-usapan po muna natin ito. Ilang kasalanan ang dapat mong gawin para ikaw ay maging makasalanan? Ilang kasalanan ang dapat mong gawin para ikaw ay maging makasalanan? Sagot po tayo, sagot. Kahit hula lang, hindi po kayo babagsak. Ilang kasalanan ang dapat mong gawin para ikaw ay maging makasalanan? Sabi po, isa. Pero naniniwala po ba kayo na hindi isa? Wala kang kasalanan dapat gawin para maging makasalanan ka. Sapagkat sa ayaw mo sa gusto, dahil sa kasalanan ng tatay mo, na si Adan, lahat ng tao ay naging makasalanan. So dahil sa kasalanan ng tatay natin si Adan, wala ka pa, hindi ka pa ipinapanganak. Makasalanan ka na sa sinapupunan ng nanay mo. Kaya wala kang gagawing kasalanan para ikaw ay ituring na makasalanan. Ang dugong na nanalaystay sa atin ay dugo ni Adan na nagkasala. At habang tayo po'y nasa lupa, sa ibabaw ng lupa, ang dugong na nanalaystay sa ating espiritu, sa ating pagkatao ay dugo ng makasalanan si Adan. Dahil sa kasalanan ng isa, lahat ng tao ay nadamay, lahat ng tao ay naapektuhan ng kasalanan ng isa. Kasalanan ng tatay mo, nagbunga ng kaparusahan, nagbunga ng kamatayan hanggang sa kaapu-apuhan ng tatay na ito. Kaya hindi ka gumagawa ng masama o hindi ka naging makasalanan dahil gumawa ka ng masama. Kaya ka gumagawa ng masama ay sapagkat ikaw ay likas na makasalanan. So yan ang sinasabi.
Sa pamamagitan ng kasalanan ng isa, ang kamatayan ay dumaloy sa lahat. Sa pamamagitan ng kasalanan ni Adan, ang lahat ng tao ay itinuring na makasalanan. So yan ang larawan ng tao sa kay Adan. Kaya ang tao sa ayon niya sa gusto, lahat ng tao ay nagkasala. Ang bayad sa kasalanan, kamatayan. Amen? Hallelujah. So, malinaw na po ba sa atin yun? At tayo'y naging makasalanan hindi dahil sa kasalanan ginagawa natin, tayo'y makasalanan sapagkat tayo'y likas na makasalanan. Kahit hindi ka gumawa ng kasalanan, makasalanan ka pa rin. Sapagkat ang dugong dumadaloy sa iyo ay dugo ni Adan. Amen. Subalit, sabi mo, but even greater, it's God's wonderful grace and gift of forgiveness to many through this other man, the Lord Jesus Christ. So sa pamamagitan naman ni Kristo, hallelujah, kung mananalig at mananampalataya sa Kanya, sa pamamagitan ni Kristo, tayong lahat ay tinawalang sala. Sa pamamagitan lang ng pagsasakripisyo, paghahandog ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ito'y sapat para lahat ng makipag-isa at manampalataya sa Kanya ay daluyan ng kapatawaran, daluyan ng kabanalan, daluyan ng katuwiran, at ituring na isa ng bagong nilalang. Hallelujah. So, kaya mamimili ka kung kay Adan at kay Kristo. Now, hallelujah. Siguro naglalaro sa isip nyo ito, no? Paano kami pinapaging matuwid? Paano kami pinapaging matuwid? Doon sa verse 1 ng chapter 5, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo'y pinapaging matuwid sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay naligtas ayon sa grasya niya. So, paano tayo pinapaging matuwid? Ayon sa ating pananampalataya. All because of what Jesus Christ has done for us. Now, lagi niyo akong narinig si Pastor, sinasabi sa amin, punta na tayo sa verse 1, Kuya Luis, Romans 5:1-2, Romans 5:1-2. Therefore, since we have been made right in God's sight by faith. So how are we made right in the sight of God? By our faith in what Jesus Christ has done. Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we are reconciled with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. So tayo po'y pinapaging matuwid, pinapaging banal, pinapagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng ating simpleng pananampalataya sa ginawa ni Jesus para sa atin. So lagi nyo narinig sa akin, si Pastor laging sinasabi, kami daw ay matuwid na sa harap ng Diyos. Si Pastor laging sinasabi, kami raw ay banal na sa harapan ng Diyos. Sinasabi lagi ni Pastor, kami pinapaging ganap, kami perfect na sa harapan ng Diyos. Kami ay holy, kami ay righteous, kami ay justified, kami ay forgiven completely, kami ay holy before the sight of God. Pero, nagkakasala pa rin kami eh. Kaya sinasabi ni Pastor, kami daw ay banal na, kami daw ay matuwid na, kami daw ay pinatawad na, kami daw ay pinawalang sala completely. Eh bakit kami nagkakasala pa rin? Hindi kaya nagsisinungaling si Pastor? O hindi kaya kinikiliti lang kami ni Pastor? Bakit lagi niyang sinasabi? Yung nang nababasa ko sa Bible kasi. Ang sinasabi ng Bible, sa harapan ng Diyos, kapag ikaw ay isa ng bagong nilalang, sa harapan ng Diyos, ikaw ay banal. Ang isang bagong nilalang, sa harapan ng Diyos ay matuwid. Ang isang bagong nilalang, sa harapan ng Diyos ay malinis. Ang isang bagong nilalang na nakipag-isa kay Kristo ay pinapaging perfect.
ang isang bagong nilalang na nakipag-isa kay Kristo, sinantify. Ang isang bagong nilalang na nakipag-isa kay Kristo na born again ay completely forgiven past, present, and future sins. Ang nakipag-isa kay Kristo ay tinubos na, ligtas na, sanctified na, holy na, righteous na, perfect na, cleansed na. Yung pinapaging na nakipag-isa kay Kristo at na born again. Hallelujah, perfect na yun. Hallelujah, paulit-ulit lang naman, gusto ko lang mag-review. Ang tao may tatlong bahagi. What made up a man? A man is made up of spirit, soul, and physical body. So let us rightly divide our spirit, our soul, and our physical body. Amen? Hallelujah. So, ikaw ay espiritu, yan ang tunay na pagkatao mo, yan ang identity mo, na may kaluluwa, yung kaluluwa mo, isip, damdamin at kalooban, na nakatira sa pisikal na katawan. So, ito, ang pisikal na katawan, at ang nagpapakilos sa pisikal na katawan, ay ang kaluluwa at ang espiritu. Lagi kong ginagamit na illustration comparatively, yung itong katawan ay katulad ng guantes. Alisin mo ang espiritu at kaluluwa sa guantes, ang katawan ay babagsak sa sahig na walang buhay. Pero lagyan mo ang guantes ng espiritu at kaluluwa, ang guantes ay tatayo. At kung anong ipagawa ng espiritu at kaluluwa sa guantes, ay gagawin ng guantes. So our physical body, hallelujah, has a soul inside and has a spirit inside. Yan ang bumubuo ng isang pagkatao. Ang nakipag-isa kay Kristo na naging isang bagong nilalang ay ang ating espiritu. Ang espiritu natin dati na hindi pa nabo-born again at nakikipag-isa kay Kristo ay kamukha ni Adan, makasalanan. Hallelujah. So, nung hindi ka pa nabo-born again, ang espiritu mo'y patay, ang espiritu mo'y hiwalay kay Kristo, ang espiritu mo hiwalay sa Diyos, ang espiritu mo ay kamukha ni Adan. You are created in the image of Adam, not in the image of God. Nang si Adan ay magkasala, si Adan lang ang kamukha ng Diyos originally, pero nang si Adan ay magkasala, lahat ng naging anak ni Adan ay kamukha na ni Adan, hindi na kamukha ng Diyos. Genesis chapter 5, verse 2 and 3. Lahat ng ipinanganak ni Adan ay hindi na kamukha ng Diyos, kamukha na ni Adan. Hallelujah. Verse 3. Hindi ko yan lumisa. So when Adam was 130 years old, he became the father of a son who was just like him in his very image. Adam was created in the image and likeness of God. Adam was created in the image and in the likeness of God. Genesis 1:28. But after Adam fell, after Adam committed sin, lahat ng ipinanganak ni Adan ay kamukha na ni Adan. Every man was created in the image and in the likeness of Adam. No more in the image and in the likeness of God. Dahil lahat ng tao sa ibabaw ng lupa hanggang hindi nakikipag-isa kay Kristo at naboborn again, kamukha ni Adan. Lumang pagkatao. Yan yung asawa mo na hindi pa naboborn again. Hallelujah, huwag kayong magagalit. Kamukha ni Adan. Yung mga anak mo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, kamukha ni Adan. Yung mga kapitbahay mo, ka ng sungit, kamukha ni Adan. Amen? Pero nang ikaw ay makipag-isa kay Kristo, nilikha ka at you are regenerated and you are recreated in the image of Jesus Christ. Hallelujah. Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 4, 23 and 24, na makipag-isa tayo kay Kristo, tayo inilikha ayon sa wangis ni Kristo. Ayon sa wangis ng Diyos. Kaya kailan ka magiging kawangis uli ng Diyos?
kapag ikaw ay na-born again. Kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at ikaw ay ipinanganak na muli, yung kapananakan muli, hindi po yun niloretoke yung lumamang espiritu. Hindi inaayos yung lumamang espiritu. Hindi pinipinturahan, hindi iniisis, hindi ginagrind. Yung lumamang espiritu na kamukha ni Adan na makipag-isa kay Kristo, namatay, ipinatong kasama ni Kristo at inilibing. Kaya nang ma-born again ka, yung espiritu mo na kamukha ni Adan, ipinako. Yung espiritu mo kamukha ni Adan, inilibing. Nang mabuhay naman muli si Kristo, kasama kang nabuhay at ang pagkabuhay naman muli, isa ng bagong nilalang. Ulitin ko po, halagyan yung Romans chapter 6. Nang maborn again ka, nung araw na maborn again ka, sumama ka kay yung luma mong espiritong kamukha ni Adan, sumama kay Kristo, ipinako. So yung kamukha, yung luma mong pagkatao, sumama kay Kristo, ipinako. Yung kamukha ni Adan na dati mong mukha, sumama kay Kristo, ipinako. Sumama kay Kristo, inilibing. Pero pagkabuhay na magmuli ni Kristo, sumama din yun yung lumang, yung dati. Pero pagbago nun, isa ng bagong nilalang. Kaya yung espiritu ng na-born again, hindi niretoke. Yung espiritu ng na-born again, hindi ni-repair. Yung espiritu ng na-born again ay pinalitan ng isang bagong nilalang. Kaya yung espiritu ng mga na-born again ay kamukha ni Kristo sa lahat ng anyo, sa as He is, so are we in the Spirit. Is our born-again human spirit. Kaya yung born-again human spirit mo, perfect. Yung born-again human spirit mo in the likeness of Jesus. Yung born-again na human spirit mo, forgiven, completely, holy, righteous, sanctified, perfect, cleansed, forgiven completely. Yun ang born-again mong spirit mo. At wala anino ni Adan sa na-born again mong espiritu, sapagkat nang ma-born again ka, namatay na si Adan sa iyong espiritu. Wala nang Adan sa iyong na-born again na espiritu. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi mo nakamukha si Adan nang ma-born again ka sa iyong espiritu. So kaya nyo na bang paniwalaan kayo'y banal? Pero sinasabi ko hallelujah. Halos maputol na yung litid ko kasi sigaw na malaw na born again ay banal na. Tapos, kayo may naniniwala kay banal? Ambo? Di ko alam. Hallelujah. Alam niyo, isang maligayang buhay Kristiyano ay ang tanggapin mo't paniwalaan. Ikaw ay isa ng bagong nilalang na kamukha ni Kristo, hallelujah, na hindi na kamukha ni Adan sa iyong na-born again na espiritu. Sino dito mga born again? Pakitaas mo ang kamay na mga na-born again. So lahat ng mga na-born again ay hindi na kamukha ni Adan. Lahat ng na-born again ay kamukha at kawangis ng Panginoong Hesus Kristo. Kung sino si Jesus, ganyan ang na-born again mong espiritu. Kaya yung na-born again mong espiritu, settled mo yun. Pero hindi yun maaapektuhan ng kahit anong gawin mong masama sapagkat ang na-born again mong espiritu ay perfect, holy, righteous, true, and in everything. So ibig kong sabihin, Pastor, yung aking espiritu hindi naaapektuhan ng kasalanan hindi ko. Hindi po. Hindi kung magkasala ako, hindi naaapektuhan yung aking estado sa harapan ng hindi po. Hindi na maaapektuhan at magagalaw ng anumang ating mga kahinaan at pagkukulang ang ating relasyon at ang ating estado sa harapan ni Jesus, sapagkat ang ating tinanggap na estado at kalagayan ay hindi ayon sa ginawa natin kung hindi ayon sa ginawa ni Kristo na pinapanampalataya natin. Ito madaling tanggapin. Hallelujah.
Si Adan, na nagkasala, pinapaging makasalanan ang lahat ng sumunod sa kanya. Kahit hindi gumawa ng kasalanan, yung sumunod sa kanya, dahil sa ginawa niya, apektado na ang lahat. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, si Jesus na walang kasalanan ay ginawang kasalanan sa kabila ng hindi siya nagkasala upang gawing matuwid ang mga taong hindi marunong gumawa ng katuwiran. Ano? Si Jesus naging kasalanan, pero gumawa ba siya ng kasalanan? Tanong ko lang, si Jesus ba naging kasalanan, pero gumawa siya ng kasalanan? Si Jesus ginawang kasalanan kahit hindi siya nagkasala. Tama? I want your answer. Si Jesus ba itinuring na masama kahit hindi siya gumawa ng masama? Ginawa siyang masama kahit hindi siya gumawa ng masama. Ginawa siyang masama na ginawa siyang magkasalanan, pero siya ba'y nagkasala? Hindi. Sabi, tayo ay ginawang matuwid. Gumawa ka ba ng matuwid? Ang katuwiran ng tao maruming masahan sa harapan ng Diyos. Pero ginawa tayong matuwid, hindi dahil sa ginawa nating katuwiran, o hindi dahil sa tayo'y nanampalataya sa taong matuwid. So kung si Jesus ay ginawang makasalanan kahit hindi siya nagkasala, ikaw ay ginawang righteous kahit hindi ka paggumawa ng righteousness. Amen? You have been made righteous even though you are not doing righteousness, because you have been made. Si Jesus ginawang kasalanan pero hindi naging nagkasala. Ginawa siya eh. Ikaw ginawang matuwid kahit wala kang ginawang katuwiran. Dahil sa ginawa at pananampalataya sa Panginoon. Kaya tanong ko lang, kaya mo na bang maniwala na ikaw ay pinapaging matuwid, pinapaging banal sa iyong namor na ginespirito? Nalilibang ako, alas 12 na pala, hindi ko alas sa magsinuwag ka. Pastor, yun na ang tinatanong namin. Mamaya paglabas ko na naman, magkakasala na naman ako. Sino sa inyo dito ang nagkakasala? Sino sa inyo hindi na nagkakasala? Liars go to church. Hallelujah. Kung meron dito nagkakasala, ako na yun. Ako isa. Paano ko nagkakasala? Illustration ko. Malimit, nagagalit ako sa mga anak ko. Di pa nagpapaliwanag kung bakit gano'n. Nagagalit na agad ako. Yeah! Tapos magpapaliwanag sa akin. Ano ba lang, sorry ha. Gusto mo ng yellow cup? So babawi ka. So ibig sabihin, nagkasala ka, na nagalit ka na hindi mo alam na walang katuturan yung galit mo. Isa nagdadasal ako. Wala pa yung mga anak ko. Lord, sana po makarating na sila ng maluwalhati at papayapano. Nag-aalala kasi, bakit kung napapaano gano'n? Na nagpe-pray ka ng may pananampalatayang makauwi yung mga anak mo, at the same time nag-aalala ka na baka may nangyari. Alam niyo ba yung pag-aalala ninyong katumbas na nagkakasala kayo? Sapagkat ang pag-aalala ay katumbas na may pag-aalala. Kaya walang sino man sa atin dito ang hindi nagkakasala, sapagkat walang sino man sa atin dito ang hindi dumaraan sa pag-aalala. At ang pag-aalala ay kasalanan. When you worry, you sin. And the moment you are afraid, you sin. Amen? Hallelujah. So, tayo hindi malaya sa pagkakasala. Pastor, yan na ang sinasabi namin sa iyo. Sabi mo, banal kami. Sabi mo, matuwid kami. Sabi mo, ganap na kami. Sabi mo, sa harap ng Diyos, malinis kami. Sabi mo, sa harap ng Diyos, kami ay pinawalang sala. Pati, saan kami nagkakasala? Sabi ni Pablo, nagkakasala kayo sa inyong kaluluwa at sa inyong katawan.
Romans chapter 7, 20 to 23, ang kasalanan ng tao na ginagawa niya kahit siya'y pinamaging matuwid na, ay nagaganap at nangyayari sa ating kaluluwa. Yung kaluluwa ay ang ating likas na pag-iisip, likas na damdamin, at likas na kaluluwa. So in your members, in your flesh, and in the members of your body, you commit sin. Kaya nga, ibig sabihin, Pastor, may latak pa rin kami ni Adan. Ang latak ni Adan ay wala na sa labor na inyong espiritu. Ang latak ni Adan ay nasa inyong isip, damdamin, kalooban, at katawan. Pero sa labor na inyong espiritu, wala na si Adan, sapagkat kayo ay na kay Kristo na. Ang na kay Kristo, wala na kay Adan. Ang na kay Adan, dapat tanggapin si Kristo para mamatay si Adan at maging Panginoon si Kristo sa buhay natin. Pero kailangan magkasundo ang kaluluwa at ang ating na born again espiritu. At yan ang struggle ng mga born again. Mga born again lang na naniniwala na sila'y kamukha na ni Kristo ang may struggle sa kanilang flesh. Our flesh is always against the desire of the born again spirit. Ang espiritu nating na born again, ang delight niyan kalooban ng Panginoon. Ang delight ng ating na born again spiritu ay ang sundin ang salita ng Diyos. Ang kaluguran ng ating na born again spiritu ay hanapin ang kalooban ng Diyos at ito'y gawin. Hanapin ang kaluguran ng Diyos at ito ang gawin. Ito ang desire ng espiritong na born again. Kaya lang ang desire ng ating kaluluwa, desire ng ating flesh, ay laban sa desire ng ating na born again espiritu. Kasi maniwala kayo hindi, ang taong born again may struggle, may civil war na nagaganap sa puso at damdamin kalooban ng na born again, sapagkat iba ang desire ng espiritong na born again kaysa sa desire at appetite ng iyong flesh na kailangan pang ma-renew. Kaya ang renewal is not in the you born again spirit, ang renewal is in our soul. Ang kaligtasan na iniaalok ng salita ng Diyos sa mga na-born again ay wala na sa espiritu. Ang kaligtasan ng pagbabago sa mga na-born again ay dapat maganap sa flesh, sa kaluluwa, isip, damdamin at kalooban. Kaya magkagaling sila. Kaya habang ikaw ay nabubuhay hanggang sa umakyat ka sa langit, may digmaan nagaganap sa buhay mo. Digmaan ang gusto ng laman at gusto ng espiritu na born again. Hallelujah. Kaya habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, nababago yung iyong kaluluwa, nababago yung isip, at yung isip na nababago, unti-unti nang nakikiisa sa na-born again mong espiritu, at isang araw mag-high five yung kaluluwa mo at yung espiritu mo. Pag nag-high five sila, nagkasundo sila, ibig sabihin, ang gusto ng espiritu, gusto ng sundin ng kaluluwa. At kapag yung espiritu at yung kaluluwa nagkasundo, may magaganap na transformation at pagbabago sa iyong pagkatao. Kaya sa maniwala ka hindi, as you grow in the knowledge, you will be transformed from glory to glory. Paano nagaganap ang transformation? Kapag ang espiritu na born again at ang kaluluwa mo na kailangan ma-renew ay nagkasundo, gagawin ng iyong kaluluwa ang gusto ng na-born again na espiritu, at pag sila'y nagkasundo, maapektuhan ang pagkatao mo at makikita ng alam mo, nakikita ko si Kristo sa iyo. Alam mo, nakikita ko na si Kristo sa buhay. Dati ganito ka, ngayon ganito ka. Ayan. So may transformation. Ulitin ko po, ang espiritu natin na na-born again, hindi ang kaluluwa. Kaya kung ikaw ay na-born again na mataba ka, hallelujah, pagkatapos mo na-born again, mataba ka pa rin. Hindi naman kasi nababago yung iyong kaluluwa. Kung na-born again ka, nabobo ka sa man, kahit born again ka na, bobo ka pa rin sa man. Kasi hindi naman nababago yung kaisipan. Amen?
Hallelujah. Kung ikaw ay na-born again na pogi ka, pagkatapos mo ma-born again, pogi ka pa rin. Amen? Hallelujah. Walang nababago dun sa ang pagbabago ng ating katawan at kaluluwa ay nakasalalay sa paglago, sa pagkaunawa, sa gusto ng na-born again ng Espiritu na ipinaalam ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya ang pag-church, hindi lang para umawit, para sumamba, para makita mo yung magkakapatid. Ang pag-church talagang dapat ay seryoso sa pakikinig. Sapagkat nasa pakikinig at pagkaunawa sa salita ng Diyos, ang tunay na pagbabago ng isip ng dami ng kalooban. At kapag ang isip ng dami ng kalooban ay nababago at natututo ayon sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos na natututunan mo ay umaayon sa gusto ng born again mong Espiritu, later on, magkakaroon ng transformation at isang araw, makikita na si Kristo sa pagkatao at sa buhay. Kaya ang pagkabuhay na magmuli, hindi lang nakasentro sa pagpapatawad, ang pagkabuhay na magmuli ay nakasentro din sa pagbabago ng ating pamumuhay. Kaya madalangin po tayo. Paumanin po, hallelujah. Praise God. So madalangin po tayo. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyong nagpapasalamat sa napakagandang mensahe na nagpapaalala sa amin. Wala na kami kay Adan, kami ay na kay Kristo na. At ang Espiritu namin na kay Kristo ay pinapaging banal. Ang Espiritu namin na kay Kristo ay pinapaging matuwid, pinapaging malinis, pinawalang sala, pinapaging ganap. Ang Espiritu namin nakakilala at nakipag-isa kay Kristo ay kamukha ni Kristo sa lahat ng anyo, sa lahat ng paraan. Hallelujah, kung sino si Kristo, ganun din kami sa aming na born again na Espiritu. At ito ang aming tunay na pagkatao. Ito ang tunay na kami. This is our true identity. Our true identity is, hallelujah, established in the image and in the likeness of Jesus Christ. So as Jesus Christ is, so are we in our spirit. As Jesus Christ is holy, so we are we in our born again spirit. As Jesus Christ is righteous, we are righteous in our human spirit. And if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang lumang pagkatao ay wala na kasama, kalakip ang gawa nito. Ang bagong pagkatao ang nakasuot sa amin. Hallelujah, ang bagong pagkatao na kamukha ng aming Panginoon sa Kristo. So bago po ito, ilisagin namin ang gawain. Dalang-dala ang paniniwalang si Adan ay hindi na nabubuhay sa aming espiritu. Si Adan ay hindi na nananahan sa aming born again espiritu. Si Adan ay kasamang namatay sa krus, kasamang inilibing upang bumangon ang isang nilalang na kamukha ng aming Panginoon Yesus. Kaya lang tulungan mo kami na ang aming kaluluwa, isip, damdamin ng kalooban ay maghanap na matuto, maghanap na magbago sa pamamagitan ng iyong mga salita na may kapangyarihang baguhin ang aming kaluluwa. Sa pagbabago ng aming kaluluwa, sa pag-ayon sa gusto ng born again Espiritu, magaganap at makikita sa aming pisikal na pagkatao ang isang bagong pamumuhay. Hallelujah, nalilikha ayon sa kamukha ng Panginoon. Sa umaga po ito, iniaalay namin ang aming isip, ang aming damdamin at ang aming kalooban sa kagustuhan ng Espiritu Santo, sa kagustuhan ng aming Panginoon sa Kristo. We are yielding and submitting our soul to the desire of the Holy Spirit. We are submitting our mind, our will, and our emotions, hallelujah, to the will and to the desire of the Lord Jesus Christ. Dahil iaalay namin ang aming kaluluwa, kalakip ng aming katawan, sa gusto ng aming Panginoon, sa aming pamumuhay. Salamat. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. And we sing this song. To your hands I commit again with all I am. For you alone, in the palm of your hand, and I am yours.
belong to Jesus Christ, and we do not belong to the Adamic race, no, not anymore. Hallelujah. Our representative man in Adam has already died. And our covenant head, our federal head in Christ, is now alive with us. Si Jesus na ang Panginoon ng aming Espiritu. Si Jesus na ang nananahan sa aming Espiritu. At ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang aming lumang pagkatao ay kasamang namatay. Ang aming lumang pagkatao ay kasamang inilibing, upang bumangon ang isang bagong nilalang. Nakamukha ni Kristo sa buhay namin. Kaya ang aming Espiritong na born again ay pinapaging matuwid, pinapaging banal, pinapaging malinis, pinawalang sala, at nilikhang kawanis at kamukha ng aming Panginoong Jesus. Kaya kung si Kristo'y matuwid, ang aming na-born again Espiritu'y matuwid. Kung si Kristo'y banal, ang aming na-born again Espiritong nakipag-isa kay Kristo ay banal at kamukha ng lahat ng mayroon si Jesus ay mayroon ang aming na-born again na Espiritu. Because we are partakers of the nature of Jesus. We are partakers of the divine nature. Hallelujah. Meron kami ay kamukha, kawanis, katulad ng aming Panginoong Jesucristo in our born again spirit. Kaya lang, Panginoon, naunawaan natin, meron kaming flesh, meron kaming kaluluwa, na ang desire is always enmity, hostile, and against the desire of our human born again spirit, the desire of the Holy Spirit. So Lord, we struggle, and yet today we are yielding. Our mind, our will, and our emotions, we yield. Hallelujah, to the will of the Holy Spirit. We yield to the will of Jesus. We yield to the will of the Father. Hallelujah. No man, we believe, no man has the ability to transform our mind. No one has the power to transform our will and our emotions. Not even willpower, hallelujah, can lead people to transformation. It is only by the Word of God. It is only by the Word of God that our mind is renewed, our will and our emotions is renewed. Only by the power of the Holy Spirit that we can be transformed. Salamat po, Panginoon, ng maraming. Kaya nag-aalay kami ng aming kaluluwa, ng aming katawan. Hallelujah, sa kagustuhan at sa kalooban ng Panginoon. Salamat po, Ama, upang isang araw, kapag nagkasundo na ang aming isip, damdamin at kalooban, at umayon sa kalooban ng Panginoon, ang buhay namin ay patungo sa pagbabagong pamumuhay. Unti-unti, subalit sigurado na kami po ay bababa. Pagpalain mo po ang iyong mga anak sa kanilang paglisan, salamat sa pag-iingat, salamat sa pagbabantay, at salamat sa katuruan na kahit man medyo mahirap unawain sa unang pagtingin, ay alam namin magpapabago ng aming pagbuhay. Salamat po. Alam ang pangangailangan ng iyong mga anak, kayo nakakaalam. Kayo may kapangyarihan kumatan po ng lahat na ito. Sino man ang may sakit, salamat sa kagalingan ng kanyang katawan. Sino man ang may problema sa anak, sa asawa, sa mga mahal sa buhay, kayang-kaya mo na tumulong upang malutas ang aming problemang pangrelasyon sa aming pamilya. Higit sa lahat, alam namin, ikaw ang magsusuklay ng aming pinansyal at material na pangangailangan. Ayon sa kayamanang nagbubuhat sa iyo. Salamat po, Ama. Tinatagubili namin ang aming mga personal na problema sa iyong kamay na makapangyarihan. Nananalig kami, hallelujah, na kami po ay kayang-kaya mong mapagtagumpayin at pagpalagin sa aming mga buhay. Bago kami mag-iwahiwalay, ipapasalamat din kami sa panahon kami may makapagkakaloob sa gawain mo at maging sa gawain ng pagbibigay, nababago ang aming pananaw. Dati nagbibigay kami para tumanggap ng pagpapala. Ngayon nauunawaan namin kaya kami nakapagbibigay ay dahil pinagpala mo na kami. At ang aming gagawing pagbibigay, tanda ng aming pagpapasalamat. Tanda ng aming pagkilalang
wala kaming pinagmumulan ng aming mga biyaya maliban sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama, ng maraming payamanin mo, pasaganahin mo ang iyong mga anak upang maging daluyan pa ng pagpapala sa iba. Tinatagubilin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming makapangyarihan at mabuting Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.